Ako si Mason Clark, immortal at malayang cultivator sa mundo ng mga immortal. Ito ang pangatlong subok ko para makapasok sa mundo ng mga tunay na immortal. Kung magtatagumpay, magiging ancestral true immortal ako at kikilalanin. Pero kung mabibigo ako, Kung mabibigo ka, ang kaukulang kabayaran ay 73 milyong spirit stones sa hatiin sa 24,000 hulog. Ibig sabihin, maglalaan ka ng 24,000 taon bago mabayaran ang iyong utang. Kaibigang Mason, sigurado kang itutuloy mo ang pangungutang? 73 milyon? Masyado kayatang gahaman. Nangungutang lang ako ng puhunan. Ang ginagawa mo, labag sa mga batas ng kahariang celestial. Nalalakihan ka sa interes? Kung ganon, pwede namang wag mong kunin. Tsaka, ilang ulit ka nang nangutang pero hindi marunong magbayad sa oras. Kaya ako naman iminumungkahi yan sapagkat dati naman tayong magkaibigan. Ngayon, kung ayaw mo naman, pues, marami namang ibang nagkaabang dyan. Kukunin ko na. Ano? Masyado kang pangahas at hangal. Gusto mong tapatan ng tunay na immortal. Kung ganon, ilalabas ko ang iyong kaluluwa at isasama ka sa aking mga alipin habang buhay mong pagbabayaran ang iyong pagkakautang. Hey! Agimat ng muling pagsilang. Kung ganon alam niyang binabala ko sa simula pa lang. Kaya naman, mas gusto niya maging isang mortal. Napakatuso mong bata ka. Napakatuso mo talaga! Kung ganon, nasa mundo na ako ng mortal. Nabigo ako sa pagiging isang immortal. Buti may nakahanda akong plano. Gamit ang agimat na muling pagsilang, nagawa ko makatakas patungo rito. Kung hindi, baka naging alipin na ako ng ganit at kahamang yan. Makapangyarihan ng agimat na muling pagsilang, nahanap niya mismo ang katawan para sa akin. At higit pa riyan, ang katawang ito ay mahilig din mangutang at namatay dahil doon. Kung ganon, kung ito ang nakatakda sa akin, pagbubutihin ko na lang. Susuriin ko muna ang aura sa mundong ito. Manipis ang aurang meron dito, pero mabuti na kaysa wala. Sapat lang sa mundo ng mga mortal. Ano ang isang to? Ang tawag dito ay cellphone. Mahusay ang pagkakagawa. Ano naman ang may paglilingkod ko sa'yo? Tigil-tigilan mo nga ako ng mga kalokohan mong yan. Hoy, Mason, nagsusugal ka na naman ba? Ilang araw ka na hindi umuwi. Ilang araw na may sakit si Sofia. Sino si Sofia? Lasing ka na naman ba? Asawa mo si Sofia, Luis. Asawa ko? Naghanda na ako ng pagkain. Kumain ka na. Anong gusto niyang? Kung ganon, yun ang paraan ng pakikipag-usap ng mga gaya niya. Ang babaeng ito ay singganda ng isang diwata. Yun nga lang at pipi siya. Magaling. Gutom na nga ako eh. Salamat, mahal. Ang mga pagkain ito ay mukha namang hindi nakakabusog.
Napakasama ba ng nagmamayari ng katawang ito? Parang isang alipin ng trato. Jason! Buksan mo to! Pupunta na tayo sa casino! Pag tinanghali tayo ng punta, wala tayong mauupuan! Ang problema, ha? Bakit ang tagal mong buksan ang pinto? Hoy, kumakain ka pala? Makinig ka, inalam ko kanina ang magiging kapalaran ko at sinasabing ang pera ko raw ang tiyak na lalago at hindi mapipigil ang pagdami. Ngayong araw, kikita tayo ng malaki-laki. Ang dalawang yon, masamang impluensya sa akin. Dito tayo. Pero alam mo, medyo kapos ako sa pera ngayon eh. Pautangin mo muna ako dyan. At kapag nanalo ako, dodoblehin ko ang balik. Bibigyan pa kita ng isang VIP treatment. O ano? Kung meron ka pa, pautangin mo na rin ako, ha? Oo. Pwede tayong magkampihang tatlo. At talunin silang lahat. Mali yan. Ano naman ang mali? Pareho kayong hindi maganda ang mata. May timang noo at pangit ang spiritual energy. Malapit ang disgrasya at madugo ang hinaharap nyo. Malas yun. Ang pasugalan na isang napakagulong lugar na kailangang iwasan. Oh, but, ikaw, pwede ba buwiin mo yan? At saka, tumigil ka nga dyan. Ano ba yung mga pinagsasabi mong yan? Oo nga. Ano yung kademonyong binubulong mo? Sige na, magbigay ka na lang ng pera. Sasama ka o hindi? Kung di ka sasama, kami na lang magsusugal. Oo nga. Sofia, akin ang pera. Bakit nakatayo ka pa? Ha, Sofia? Pipi ka, di ba? Pero hindi ka bingi. Magbigay ka ng pera. Hindi mo ba ako narinig? Bilisan mo! Yan. Susunod ka naman pala eh. Ano to? Ito lang ang meron ka? Hindi ka may pulubi ha? Kumuha ka pa! Pare, yung pipi mong asawa, dapat tinuturuan mo ng leksyon. Hoy! Drake! Drake, okay ka lang? Mason, bakit mo naman ako sinapa? Pasalamat ka't yan lang. Sakaling bastusin mo uli ang asawa ko, hindi lang yan ang aabutin mo. Mason! Nababaliw ka na ba? Ipagtatanggol mo ang piping to! Paano mo? Teka, Mason! Lumayas na kayo! Natakot ka ba sa kanila? Ito lang ba ang kabuuang perang meron ka? Itago mo ang perang yan. Itutuloy kong pagpinta ko para kumita pa ng marami. Nagpipinta ka pala? Maganda ah. Buhay na buhay ang tanawin at malalim ang kwento. Sa mundo ng mortal. Sa lugar na ito, may tuturing na sining yan. Talaga bang humahanga ka sa gawa ko? Hindi ka naniniwala? Hindi mo kasi ginagawa dati yan. Pakiramdam ko, ang laki na yung pinagbago mo ngayon. Hindi ko maintindihan. May intindihan mo rin balang araw. Ang perang ito, tago mo. Ayaw mo ba? Kung di pa sapat yan, pagkatapos kong kumain, ipagbibili ko matatapos kong pinta. Hindi mo ako iniintindihan. Ako ang lalaki. Kaya magmula ngayon ako ang magtatrabaho. Ayan. Isang pangyayari noon ang dahilan ng pagkapipi niya. Hindi naman grabe ang sintomas. Kung iinom siya ng Gale Spirit Pill, tuluyan siyang gagaling. Yun nga lang, ang mga sangkap nito ay hindi ganun kadaling mahanap sa mundo ng mga mortal. Yung pagiging pipi mo, huwag mong isipin. Magagamot yan. Hindi na, wag na. Hindi na ito magagamot pa. Isa pa, wala tayong pera. Basta ayos ka lang, magiging ayos na rin ako. Ako, si Mason Clark, ay nagpakadalubhasa sa pundasyon at sa bagong silang na kaluluwa. Tribulasyon at asensyon at naging immortal sa kataas-taasang mundo. Sa ilang taon kong karanasan, ngayon lang ako may nakitang ganito kabait at kasikasong babae. At ang katawang ito noon na walang kwenta ay biniyayaan ng isang kayamanan. Sofia, ano bang meron dito kanina? Nasa taas ako at narinig kong... Ba't Mason, narito ka pala? Ikaw na sugarol ka? Teka, wala kang kahihiyan man lang? Nagpapakahirap si Sofia para kumita ng pera, pero ikaw, ano ba? Sofia, halika nga. Narito na ako. Ngayon, hindi ka na niya matatakot pa. Uy, Mason, ang utang mo ay nasa 6 na buwan na. Magbayad ka na! Siguro ikaw yung tumawag sa akin kagabi. Ikaw ba si Mia?
akong artehan na parang nag-amnesia ka. Kunin niyo na ang perang yan. Bigyan niyo kami ng ilang araw at babayaran namin ng kulang. Sofia, ano ka ba naman? Paano ko maatim na kunin tong pera? Hindi ko talaga kaya makita ang Mason na to dahil wala talaga siyang kwenta. Masyadong malaki. Malaki pa rin. Mukhang sakto na ito. Ayos to ah. Sa taglay kong kapangyarihan, hanggang dito lang ang kaya kong gawin. Mason, kung hindi ka talaga makapagbibigay ng pera, talagang... Mia, sapat na ba ito para pambayad sa renta? Akala mo maloloko mo ko sa walang kwentang kutsarang yan? Grabe ka, magnanakaw ka at manloloko. Nagawa mo na lahat. Napakabuti nitong si Sofia para mapunta sa'yo. Talagang mahal siya sa'yo. Ikaw! Totoo man ito o hindi, tingnan niyo muna. Ay nako, hindi mo ako basta maloloko gaya ni Sofia. Halika tingnan mo, itong kwitas sa suot ko, totoong ginto to. At hindi gaya nitong kutsarang... Huh? Sandali. Mataray lang si Auntie Mia, pero mabait siya. Mabuti siya sa atin. Huwag mo siyang lokohin. Teka, grabe, totoong ginto to ah. Oy, Mason, saan mo naman to nakuha? Di mo naman to ninakaw ha? Kung ayaw niyong maniwala, tumawag kayo ng pulis at paimbestigahan yan. Ngayon, sabihin niyo, sapat na ba yan bilang kabayaran? Sa rate ng mga ginto ngayon, sapat na to sa 6 na buwang upa, may sobra pa. Naku, talagang ikaw. Mabuti naman. Yung sobra, pasasalamat ko na lang sa pag-aalaga niyo sa asawa ko. Kung ganon, tiba-tiba ka na ngayon ha? Akala mo maloloko mo talaga ako? Itong mga ganitong bagay ay mahirap pagkatiwalaan. Pero sa ngayon, sige, alang-alang kay Sofia bibigyan kita ng 1 buwang palugit. Kung hindi, hindi mo to makukuha. Buti pa maiwan na muna kita. Sa wakas, tahimik na. Lika. Yung kutsarang yun, totoo bang ginto? Huwag kang mag-alala. Matalas ang mata niya. Hindi mo siya maiisahan. Pero saan mo kinuhang gintong kutsarang yun? Sumali ako sa isang raffle sa Central Avenue. Nanalo ako, first prize. Bakit ka umiiyak? Pasensya na. Natutuwa akong hindi mo pinangsugal ang gintong kutsara. Masaya lang ako. Huwag kang humingi ng pasensya. Pangako, hindi na ako magsusugal uli. Okay? Oo, bakit? Bakit umiiyak ka pa rin? Tama na. Huwag ka nang umiyak. Napakabuti niya. Pero hindi makapagsalita. Nakakalungkot. Kailangan kong kumita para magawa ko ng Gil Spirit Pill. Ang pera sa mundong ito ay madaling kitain kaysa sa mga Spirit Stone. Mahal, kailangan kong lumabas sandali. Babalik ako bago mag-alas 10. Huwag mo sabihin, nagpapaalam ka pa sa akin. Nagpapaalam? Pwedeng ganun na nga. Kung may iutos kang kahit ano, i-text mo na lang. Sasagot ako agad-agad. Sino ka? Mason! Akala ko pupunta ka dito sa interview sa Antique Street. Bakit wala ka pa? Huwag mo naman akong paasahin ulit, pwede? Ikaw pala si Ethan. Sino pa sa akala mo? Mason, kalagitnaan pa lang ng araw pero lasing ka na agad? Binibigyan ka na ng trabaho ni Ethan. Subukan mo lang. Okay, sige. Darating ako. Para saan to? Kailangan mo ng pera para sa interview. Kunin mo na yan. Ito pala ang Antique Street. Wala bang ibang lugar na mas gaganda pa rito para kumita ng pera? Grabe! Jackpot ako sa patong to! Sinuwerte rin ako sa wakas!
Ang ganyan, mabibili ng 4 hanggang 6,000. Ganun ka? 4 hanggang 6,000? Narinig niyo namang lahat. Sabi sa inyo ang mga bato sa aking shop ay puro de kalidad. O ano sir, gusto mo pa bang kumuha pa? Okay na siguro tong nakuha ko. Tama na muna. Sir, tungkol sa bato, pinagpupustahan ba kung ang nasa loob ay berdeng jade? Gaano ka berde at kung ano ang kalidad? Sandali nga, bago ka rito, no? Oh, Magaling! Maswerte ang mga baguhan. Pero tama ka, yun mismo ang ideya. O ano sir, gusto mong subukan ang kapalaran mo? sige. Sige lang, ayan. Batang espiritual, pagganahin. Sir, magkano ang isang yan? Nasa mga 2,400. Sir, meron ba kayong 47 lang ang halaga o mababa pa? Teka nga, ibig mong sabihin yan lang ang perang meron ka? Sinayang mo lang ang oras ko. O siya, sige. Kita mo yan? Yung maraming butong yan, 40 bawat isa. Pumili ka na. Pero sir, hindi maganda ginagawa niyang yan. Ang mga batong yan ay nasa $4 lang ang isa. Ang panalamang sa isang baguhan ay hindi tama. Tumigil ka nga. Pakialamero ka. Anong problema dyan? May nakakita ng mamahaling jade sa mga basura lang.